Hello guys! Once again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Welcome back to Chloe TV. And once again, ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang sulok kayo ng mundo, kapamilya, kapuso, kapatid, kaibigan. Welcome back dito sa ating YouTube channel. So kaya naman guys, meron tayong update sa ating Papa Joms, no? And ito nga ay ini-interview siya. So nakita ko talaga sa mukha niya guys ay yung labis na pagkalungkot, pagkadismaya dahil sa walang tigil na pangbabash at pagpapakalat ng fake news. So, nung in-interview siya guys, no, talagang makikita mo sa mukha niya na nadismaya talaga siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon kasi sabi pa niya na okay lang sana kung siya yung ibabash pero ang nangyari is nasama na yung mga relatives niya, kaibigan niya. So, yun yung parang mas lalo siya nadismaya at nasaktan dito. So, kaya naman guys, ating panoorin itong video and itong interview niya, no? And bago yan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe na rin. At higit sa lahat guys, no? Huwag natin kalimutan i-subscribe ang ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang at si Kalingap Rob. And lahat po ng mga keyboys, mga charity vloggers ni Kalingap. And of course guys, suportahan po natin lahat ng mga K-Angels, Kalingap Angels. And suportahan po natin lahat ng mga serye na ginawa ni Kalingap Rob. So ngayon makikita natin ang video ni Kalingap Jomar. Kahit na kaya nga palagi tayong masaya. Nakikita sa mga vlog, masaya tayo, makulit ako, nagbibiruan lang, parang puro lang ako pero I mean... May mga iniisip ka ba ngayon na na gumugulo sa isip mo, yung tipong patulog ka na, tapos bigla siyang papasok, bigla ka malulungkot, bigla kang, mo yun, yung... At di naman ako totally nalulungkot, pero minsan napapaisip din ako. Lalo na ako sa mga bashing, parang... lately kasi medyo na-expose din kasi yung family ko and yung relatives ko, friends ko sa Naga. So, merong tawag niyan, nababasa silang bashing sa kanila. Yung napupuna. Na napupuna sa kanila, di sila sanay doon. Kung ako lang sana, kung pwede ko lang saluhin lahat para at least hindi na sila masaktan. Kasi meron kasing fake news po na nagsisirculate sa natin. So, yun, nakakalungkot lang din. Pero, yun ko na sinasabihin ko na lang sila, wag na nagpapekto kasi hindi naman yun totoo. So, yun, hindi talaga, hindi talaga 100% lagi tayong masaya. Darating yung oras na may lungkot din naman talaga. Yun lang naman. Anong ginagawa mo para mag-cope up sa ganung cope up? Lang din. Make myself busy. Tapos, naman na social media. I mean sa mga comments. Madalas hindi na ako muna nagbabasa ng comments. So, or ini-ignore mo na lang yung alam mong makaka-apekto sa'yo. Tapos kung halimbawa, parang doon feeling ko ang daming comments na negative, iniwasan ko na. Parang gano'n. Tama. Sabi nga nila, kung ang problema ay walang solusyon, wag problemahin. Kasi hindi mo naman sila makokontrol kahit anong gawin mo, as in, kahit sino pa, kahit si Kuya Val pa. Hindi, kung magsasabi sila ng hindi maganda, hindi talaga. Kahit nga pinakamabuting tao, kahit nga si Jesus, may may basher, di ba? Basher, ang Diyos. So, yun lang yung mga gumugulo sa'yo ngayon kung ikaw, okay ka lang i-bash, no? Pero kaya ko naman. Kaya mo. Pero yung inisip ko lang, yung mga mahal ko sa buhay, Naga, sa Nabwa, talaga. Pero kaya bro? Kakayanin. Para sa mga viewers natin. Oo naman. Kasi, huwag tayong ipopokus dun sa mga taong naninira sa atin. Focus tayo dun sa mga taong napapasaya natin. Yes. Nakakapag sa atin, inspire sa atin. So yun, natutulungan natin. Saka mas marami sila kaysa dun kaysa dun sa mga gustong sumira at naninita, namumuna, no? Ang ratio nga 100:1 di ba? So kung konting lang sobrang konti. Grabe ang so okay ka ba naman ngayon sa Kalingap? Ay very okay bro.
Wala ka naman balak bumalik na sa Naga for good. Ganyan. Nabalik tayo sa Naga kasi meron tayo dun beneficiary din. Meron. Oo. So, yun. Pabalik-balik. Medyo hassle, nakapagod kung tutusin, pero kung alam mo naman yung purpose mo, klaro din naman sa'yo, yun, parang, hindi rin, pag nakatulong ka din kasi, nawawala din kasi yung pagod eh. Okay, so ayan, di ba guys, talagang labis yung pagka-dismaya ni Papa Joms natin, no? Dahil sa mga nangyayaring ito. And tama nga naman, di ba, yung gagawin ni Papa Joms na wag na lang basahin yung mga comment. Kasi ako guys, minsan hindi ko na binabasa yung mga bashing. Pag unang basa ko pa lang negative na, so automatic heart ko na lang. So ayan Papa Joms, wag mo na lang isipin yung mga bashers kasi talagang kaakibat na yan sa pag-angat natin, di ba? Alam naman natin na nandito tayo sa social media, so may mga tao talagang pupuna sa iyo, may mga tao talaga na mahilig mag-bash, magpakalat ng fake news, so yan, hindi natin mapiplease lahat ng mga tao. So tulad ng sinabi mo na mag-focus ka lang sa positive side. So yun na lang yung i-focus mo, yung mga taong nagmamahal sa iyo, yung mga taong sumusuporta sa iyo. So yun na lang yung bigyan mo ng panahon kasi maraming mga tao ang sumusuporta, marami ang nagmamahal sa iyo. Diba? So, ayan guys, huwag natin kalimutan i-support si Kalingap Jomar, no? And i-support natin yung kanilang Jomcar serye. So, ayan, i-support natin sila. And para sa iyo, idol, laban lang kasi talagang pag social media pag-uusapan, kaakibat na yan yung bashing, fake news. So, yan. Nandun talaga yan yung mga bashers na yan, hindi yan mawawala. So yun lang po guys, no? Sana nag-enjoy kayo. Kayo guys, ano yung masasabi nyo sa mga bashers na yan? Ano yung komento nyo tungkol sa mga tao napaka-perfecto, na napaka-entitled? Ano yung opinion nyo patungkol sa mga ganyang tao? So ayan, i-comment nyo sa aking comment section. So muli po, maraming salamat sa panonood and God bless po sa inyo lahat.